Huwag po niyong kalilimutan, yung dalawang daang inosenteng taong namatay dahil kinurakot yung pondo para sa flood control programs. Huwag po niyong kakalimutan yan. Sariwa pa po yan. Latter part of last year lamang po yan. 200 inosenteng Pilipino patay dahil nalunod. Yung iba'y natabunan ng landslide dahil yung pera para sana sa flood control programs ay ibinulsa. Singilin ninyo ang kasalukuyang administrasyon. Pangalawa, huwag rin ninyong kakalimutan, wala na pong biyaheng Bicol ngayon. Wala nang biyahe mula Tutuban hanggang Calamba. Nagsasuffer yung mga gustong biyahe ng Calamba papuntang Bicol. Wala na po yung release. Kinalas po ng kasalukuyang gobyerno yung release mula Tutuban hanggang Calamba. Kaya wala na po ngayong biyahe mula Tutuban hanggang Calamba. Samantala, bago nila kinalas yung mga bago na yan, yung release, maaari ho sanang inusog nila muna yung mga tren at yung mga iba pang rolling stocks doon sa Calamba para makabiyahe pa rin ang mga ordinaryong mamamayan mula Calamba papuntang Bicol. Hindi po nila ginawa yan. Kaya higit po ngayon ang traffic sapagkat yung daily commuters po ng Tutuban papuntang Calamba and Calamba to Tutuban na almost 23 to 26,000 I think commuters, wala na po dyan sa release ngayon, nakikipagsiksikan na rin sa bus, sa mga UV Express, sa mga motorcycle riding app or yung angkas, yung kung ano-ano, nakipagsiksikan na rin po sila dyan sapagkat kinalas ng incompetent na gobyernong ito yung release mula Tutuban hanggang Calamba nang wala man silang pasabi at hindi linipat yung mga tren doon sa Calamba bago nila kinalas yung release. Ano pong nangyayari ngayon doon sa tren? Ayun, kakalawangin lang po yun, masisira lamang po yun. Kaya nga po wala nang ginagawa araw-araw. Yung manggagawa ng PNR dyan sa Tutuban Station, hindi po nila kagustuhan, hindi po nila hiniling ito, subalit wala silang trabaho, nagre-report araw-araw, nagkwekwentuhan na lang doon dahil wala na pong biyahe ang PNR train mula Tutuban papuntang Calamba at Calamba to Tutuban. Nangangamba ho sila dahil talagang nawe-weaponize yung batas, lalo na doon sa mga those who are expressing their honest dissent and expressing their honest criticism against the excesses, the abuses, and the corruption of the present administration. Wag ho kayong matakot, uulitin ko, malinaw sa ating saligang batas ang inyong karapatan. Article 3, Section 4. Meron po kayong karapatang magsalita, magpahayag at magbalita. At hindi po yan kailanman pwedeng bawasan. Ganon din ho. Meron po kayong karapatan na magpahayag at maging bahagi ng lahat ng usapin na mayroon kinalaman sa publiko. Ayan po yung nakasaad sa Article 3, Section 7 of our Constitution. The right of every Filipino to information and access to information on all matters involving public concern. Ito nga ho yan, yung fake rescue at yung fake escape. Tatalakayin po natin yan, fake rescue at yung fake escape. Ang katumbas po nito ay fake news sapagkat nagagaslight po ang mga Pilipino. Ayaw daw po ng pama ng fake news. Eh di kausapin natin sila ngayon. Ano itong fake rescue na balita? Ano itong fake escape na balita? Ang katumbas po niya ay fake news. So tinutulungan natin yung kanilang, kung matatawag mang itong advokasya, na labanan ang fake news. At ganun din ho, meron din kayong karapatan under Article 13, Section 16, the right of the people to a reasonable degree of participation at all levels of social, economic, and political decision-making shall not be abridged. Malinaw po yan, may karapatan kayong maging bahagi at konsultahin ng gobyerno, kagaya nung ginawang pagpirma ng mga mambabatas diyan sa ginagawang huwad na impeachment process laban kay Vice President Inday Sara Duterte. I need help. Ano ito? Pasensya na ko kayo, hindi tayo techie. So, yun po may karapatang kayong maging bahagi. Kaya nga lagi ko sinasabi, sisantihin nyo na yung mga kongresista na pumirma diyan sa huwad na articles of impeachment na pinadala sa Senado. Sisantihin nyo na. Take this midterm election as a renewal of the job employment or employment contract of all these congressmen.
Kung kayo ay napapabilang sa distrito na kung saan ang inyong kinatawan ay pumirma dito sa unconstitutional at huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, huwag nyo na pong i-renew yung kanilang employment contract. Sisantehin nyo na po itong mga trabahante natin at mag-hire kayo ng mga bagong kinatawan sa ating mga distrito. Bakit? Sapagkat po sila ay hindi kayo pinaglaban, hindi kayo kinatawan sa Kongreso. Sila po yung representante lamang natin. Hindi ho kayo kinonsulta sa napakahalagang pinirmahan nila yung verified impeachment complaint. You were not consulted, neither was there any public hearing to get the consensus of the people in the respective legislative district or congressional district kung dapat ba silang pumirma o hindi. Tatandaan ninyo, sila ay mga trabahante lamang natin. Saan ka nakakita na yung trabahante ay nagdesisyon ng hindi kinukonsulta yung kanyang mga boss o yung kanyang mga employer? Kayo po ang mga employer, kayong mga mamamayan sa kada distrito. So yung mga pumirma na mambabatas kada distrito sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara, huwag nyo na pong i-renew ang employment contract niyang mga yan. Sisantihin nyo na, maghanap na ho kayo ng kapalit at mga bagong kongresistang kakatawan sa inyong distrito. Total, wala po pala tayong proper representation sa Kongreso. Bakit tayo nagbabayad ng buwis? Tinatakot daw po sila na mawawalan ng pondo yung distrito kapag hindi sila pumirma. Maaari bang magkaroon ng ganon? Bayad lang tayo ng bayad ng buwis pero wala tayong representasyon sa Kongreso? Nakakatakot na panukala yung kanilang ginagawa para nilang tinutulak ang ordinaryong Pilipino na mauwi na lamang tayo na no taxes because we have no representation. Hindi ba? Tinatakot na zero budget ang mga distrito. Saan ba galing yung budget? Hindi ba sa buwis na binabayad ng kada mamamayan na napapabilang sa kada distrito ng Kongreso? So wag po tayong pumayag, sisantihin nyo na. Itong mga mambabatas na pumirma at hindi kayo pinaglaban diyan sa Kongreso, basta na lamang pumirma sa unconstitutional na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Mamaya ho ay magpapasapa muli tayo. I-diskurso lang muna natin itong ating titulong fake rescue at fake escape sapagkat mahalaga po ito. Yung fake rescue, ito po ay bati lang muna natin si Soy Sos. Pwede po bang tanggalin ang mga congressmen since nakita na natin na delikado ang kanilang posisyon? Tanggalin po ninyo sa pamamagitan na wag nyo na po silang i-re-elect. Magpalit po kayo ng mga kongresista kada distrito. Maglagay po kayo ng bago nakakatawan sa tinig ng bawat mamamayan kada distrito. Shout out Ray Consolacion of Moonwalk, Parañaque City. Hi Ray Consolacion. Kay Julian Makabayan of Malabon City. Hello Julian. At yung nangangamusta po sa aking kalagayan, okay naman po, medyo maganda-ganda na ang boses natin at wala na hong sipon, wala na rin ubo, paminsan-minsan makatilalamunan, subalit ay kinakailangan po nating mangampanya, kinakailangan po nating magkaroon ng patuloy na diretsyong ugnayan po sa inyo. At ganoon din o, yung mga taga Bicol huwag po kayong papabudol. Ang tanong dyan, tatandaan lang ho ninyo yung ating mga kapatid sa Bicol region, dalawang bagay. Huwag po niyong kalilimutan. Yung dalawang daang inosenteng taong namatay dahil kinurakot yung pondo para sa flood control programs. Huwag po niyong kakalimutan yan. Sariwa pa po yan. Latter part of last year lamang po yan. 200 inosenteng Pilipino patay dahil nalunod. Yung iba'y natabunan ng landslide dahil yung pera para sana sa flood control programs ay ibinulsa. Singilin ninyo ang kasalukuyang administrasyon. Pangalawa, huwag rin ninyong kakalimutan. Wala na pong biyaheng Bicol ngayon. Wala nang biyahe mula Tutuban hanggang Calamba. Nagsasuffer yung mga gustong biyahe ng Calamba papuntang Bicol. Wala na po yung release. Kinalas po ng kasalukuyang gobyerno yung release mula Tutuban hanggang Calamba. Kaya wala na po ngayong biyahe mula Tutuban hanggang Calamba. Samantala, bago nila kinalas yung mga bago na yan, yung release, maaari ho sanang inusog nila muna yung mga tren at yung mga iba pang rolling stocks doon sa Calamba para makabiyahe pa rin ang mga ordinaryong mamamayan mula Calamba papuntang Bicol. Hindi po nila ginawa yan. Kaya higit po ngayon ang traffic sapagkat yung daily commuters po ng Tutuban papuntang Calamba and Calamba to Tutuban na almost 23 to 26,000 I think commuters,
wala na po dyan sa Riles ngayon, nakikipagsiksikan na rin sa bus, sa mga UV Express, sa mga motorcycle riding app or yung angkas, yung kung ano-ano, nakipagsiksikan na rin po sila dyan sapagkat kinalas ng incompetent na gobyernong ito yung Riles mula Tutuban hanggang Calamba. Nang wala man silang pasabi at hindi linipat yung mga tren doon sa Calamba bago nila kinalas yung Riles. Ano pong nangyayari ngayon doon sa tren? Ayun, kakalawangin lang po yun, masisira lamang po yun. Kaya nga po wala nang ginagawa araw-araw. Yung manggagawa ng PNR dyan sa Tutuban Station, hindi po nila kagustuhan, hindi po nila hiniling ito, subalit wala silang trabaho, nagre-report araw-araw, nagkwekwentuhan na lang doon dahil wala na pong biyahe ang PNR train mula Tutuban papuntang Calamba at Calamba to Tutuban. So yung mga taga Bicol, wag na po kayong magpapabudol muli. Tandaan ninyo, yung 200 inosenteng Pilipinong namatay dahil binaha kayo dyan. Nagkaroon ng landslide dahil yung pera na dapat sanang ginamit sa flood control programs na uwi sa korupsyon. At ito nga pong biyaheng Bicol, wala na rin dahil sa incompetence ng kasalukuyang administrasyon. Yung mga nagtatanong po sa atin, yung mga kapatid natin sa traditional media at ganun din sa social media, wag ko kayo matakot, ulitin ko. Nandiyan yan sa saligang batas yung karapatan ninyo. At sinasabi na rin ng napakaraming desisyon ng Korte Suprema na yung freedom of speech and of the press are powerful weapons for accountability. Ito po yung ating gamitin to keep the government's enormous powers in check para hindi tayo abusuhin at para mailathala at para maibulgar ang lahat ng korupsyon na nangyayari at nagaganap sa ating bansa.